Province of Quezon. So, tsaong na po tayo guys. Ngayong araw sa ating paglalakbay ay puntahan naman natin yung ginagawang TR4, no? Dito sa may parte ng Santo Tomas kung saan naantala yung paggagawa dyan. Gawa nga nung dadaan mismo itong kalsada sa looban ng subdivision. So, sa ngayon ay nag-i-start na daw yung pagki-clearing ng kalsada simula dito sa may Santo Tomas going to Macban dyan sa may dadaan ng subdivision. So, susilipin natin din ngayon at pagkatapos dyan ay dediretso naman tayo sa ginagawang interchange sa may parte naman ng Chaong, Quezon. At pagkatapos nyan ay igagala ako naman kayo dito sa may San Pablo sa isa sa 7 lawa ng Laguna, no? Dito lang mismo sa likod ng bayan ng San Pablo ang Sampaloc Lake. Let's go guys at tara samahan niyo ako sa ating paglalakbay ngayong araw at sabay natin sisilipin yung ginagawang TR4 dito sa Santo Tomas going to Lucena. Ayan, no? Kakaliwa tayo dito sa part na to ng Santo Tomas. Meters ahead. Ayun, may pumapasok ng dyan. Dati kasi, yan entrance gate ng subdivision. Ayun, nabutas na nga. Nabutas na ba? Oo, nabutas na. Ayun. Nabutas na nila. Ito na guys. Nagbabaon na sila dyan ng tubong bilog para sa poste. May kalsada dito papasok ng subdivision ito yan dadaan. Natanggal na nila yung gate. Ito may gate kasi dito dati may nakaharang na gate dyan. So ito na, dire-diretso na to ng Macban, no? Try nating baybayin itong kalsada ng subdivision kung hanggang saan pwede tayo. Oops, yung aso. Ito na yung gate ng subdivision, no? Nagpagawa silang panibago, no? Ginawa nila ng panibago kasi dito yun sa kabila nakaharang sa harap yun, lawak na. Ayan. Mariang Makiling, hindi matanaw. Ito, hindi ko alam kung saan lusot to, no? Pero subdivision ang papuntahan nito Hindi ko alam kung public o private road ito. Ayan, pero public naman siguro, no? Wala namang doon dadaan ng kalsada sa taas. Iikot papag ganun, no? Iikot doon sa may gate. Balik na tayo. So ayan, no? Ito na yung entry ng TR4 dito sa stop, road close. Dito tayo. Try natin ditong mag-drone. Dito tayo ngayon sa kalsada na binubutas papuntang Macban mula dito sa may barangay sa MC ng Kalamba. Ito kasi yung magiging entry point nitong TR4 dito sa may Santo Tomas, Batangas, no? Ayun yung doon banda yung gate nitong subdivision. Nandito tayo ngayon sa loob nitong subdivision, no? So ayun, dito dadaan yung kalsada papunta doon. Ito na yung kalsada ng subdivision ayun, papunta doon sa makikita natin dyan sa ating drone shot yung dadaanan nitong kalsada hindi pa masyadong nabubutas, no? Ayan pa lang yung nagagawa doon sa taas, no? Papuntang Macban. So itong pinakano nito, yan yung may poste na yan, dalawang magkatabing poste. Dyan ay may dyan dati may gate, may bakod dyan, nakabakod dyan kasi gate ito ng subdivision. Kaya itong bagong gate, ayan, ginawa na nila ng panibagong gate itong subdivision. Ayan, tinanggal nila yung lumang gate
Tapos nagtayo silang panibago. Ayan, no? So yan yung nagiging progreso dito sa parte ng barangay sa Imsim, no? Ito'y part pa ng Kalamba, pero alam ko dito ata pagtawid ng kalsada ay San Pablo na, no? Ay, San Pablo, Santo Tomas na. Tara, diretso tayo ng Chaong, Quezon. Silipin naman natin yung ano, yung ating titignan yung ginagawang interchange doon ng Chaong. So dito sa part na to, ay sa kabila tayo sumilip na lang. Ayan, oh, nilalawakan na nila yung ano, nagwa-widening na sila dito para sa interchange. Ayan, oh. Ayan. So mangyayari niyan, ano ba to? Parang 2 lanes, no? O 3 lanes yung mangyayaring gagawin dyan na ano. Yan, para yan dun sa ano, dun yung kanilang ano, pinaka parang tulay, no? Tulad na ganito. Mahaba na rin ginagawa nila hanggang dito sa kabilang parte. Ayan, napakahaba. Ito yung Yakult. Ayos yung ride natin ngayon, no? Maambon. Sana hindi lumakas yung ulan. Mulimlim na naman ang gusto dito sa ano. Ano ba to? Alaminos na to eh. Sa Alaminos na tayo. Masyadong makulimlim ang kalangitan. Tapos dito kabilaan ng mga road blocking dito, no? Kasi dami ditong ginagawa kalsada, widening, tsaka yung mga bugbog na kalsada inayos nila. Labo na ng ating helmet kasi yung ambon dumidikit lang, hindi umaagos. Ayan, no? Kaya pag umaga, alas 5 pa lang ng madaling araw, traffic na dito eh. Gawa nitong ano na to. Ayan, no? Bugbog na kasi talaga yung mga kalsada na yan sa lalaki ng mga truck na dumaan dito. So pag nagawa yung TR4, medyo makahinga-hinga na yung traffic dito, no? Kasi mabawas-bawasan na yung mga malalakihang naglalakihang truck na dumadaan dito. Doon na dadaan sa TR4. Babawasan na yung dumadaan dito sa National Highway, no? Chaong na po tayo. So ito na yung boundary ng San Pablo at Chaong. Ayan, no? We are about to enter the province of Quezon. Ano? Province of Quezon. So Chaong na po tayo, guys. Uy, babako. Wow! Yan na sonahan eh, makikita natin itong ginagawang interchange dito sa TR4, no? Chaong interchange ng TR4. Thank you Lord, nawala yung ambon, pero napaka ano pa, oh, dilim pa ng kalangitan. Ito na. Thank you for cooperation. May checkpoint dyan. So ito na yung ginagawang ano, interchange. Hanap din ang pwestuhan dito. Welcome to Quezon Province, no? Ito na yung bilog na to. Yun yung ginagawa nilang ano, ito sa area na to, pinaka-circle, no? So parada lang tayo dito. Diyan tayo sa loob ng bagong kalsada magpalipad para safe. Uy, may bubog. So nandito tayo ngayon sa mismong ginagawang kalsada dito, no, bilang ano nitong TR4. Ito dito dito sa area na to, dito magkakaroon ng interchange dito sa may Chaong, Quezon, no. Saan makikita natin diyan sa ating drone shot.
halos kompleto na itong ginagawang interchange dito sa parte ng Chaong. Makikita natin dyan sa ating drone shot, itong papunta naman ito ng Lucena. Kung makikita natin ay binubutas pa lang yung kalsada dyan. Kasalukuyan pa yung binubuldoser at hindi pa sementado yung parte na yan. Dito yan mismo pagkalampas nitong ginagawang interchange dito sa may Chaong, Quezon. At ito naman yung kabilang parte, ito yung pabalik ng San Pablo, Laguna. Kung makikita natin ay halos lahat ng parte ng kalsada dyan ay sementado na. Ayan, kung makikita natin, mahaba na yung parting may semento na. Ayan, no, ito yung mga nagiging update natin dito sa TR4 dito sa gawing Chaong, Quezon. Itong ginagawang interchange dito sa may parte ng Chaong. Ayan, pabalik na tayo San Pablo. Dito ginawa nilang one way yung kalsada. Ito yung detour na ginagawa. Tapos dun sa kabila naman yung so dito tayo di-detour. Pagkatapos natin dito sa ginagawang kalsada, ginagawang interchange nitong Chaong, Quezon, ay gagala ko na muna kayo dito sa isa sa 7 lawa netong Laguna, no. Yun to yung pinakamalapit dito sa area na pinuntahan natin dito sa may Chaong, no. Bagamat napuntahan na kasi natin dati yung Ticob Lake, ngayon ay puntahan natin yung isa sa 7 lawa dito sa Laguna. Ito yung Sampaloc Lake, na kung saan mas malapit siya yung mas may pinakamalapit na lokasyon mula dito sa ginagawang interchange ng Chaong, Quezon, no. Traffic na, boy. Kasiksik-siksika na dito. Dito tayo kanan sa may SSS. Ayan, oh. San Pablo Social Security System ng San Pablo. Maganda rin pala itong looban ng bayan ng San Pablo, no? Kaya lang ako nakapasok dito sa loob ng bayan nila. Ito, kakaliwa ulit tayo dito sa may arko. Tapos kakanan daw. No parking both side, pero ang dami na nakaparking. It's a joke. Ano, no parking both sides, pero ang dami na pong nakaparking. Puno na po ng parking. Tricycle at sasakyan. Meron dito. May landmark dito. Monumento ng 13 Martires. Uy, yun na. Ito na, guys. Ito na yung lake. Ito na yung Sampaloc Lake. Wow, ganda dito. Galing yun na mismo, nasa bayan pala mismo ito. Basta papaligiran itong mga kabundukan, no. Ganda, guys. Tara, ikot tayo dun sa baba. Meron daw daanan papunta dun sa pinakababa nitong Sampaloc Lake. Ay, lalim. Oops, ano tong building na to? Ang laki. Ang laki ng munisipyo ng San Pablo, oh. Galing, no? Pwede pa ba doon ang motor? Ba't ang dami na nakapark dito? Pwede pa. Tumuloy pa yung doon, oh. Wow, sarap ng hangin dito.
Sarap ng hangin. Ito na guys, dito na tayo. Ang ganda pala dito, oh. Mismo nasa paanan lang ng bayan, no? Oh wow, first time kong pumunta dito. No parking. Saan pwede? Ano tayong makainan? San Pablo City Host Lions Club. City na pala itong San Pablo, no? City pala itong San Pablo. Ang ganda rito. Ayan guys, oh, ito yung Sampaloc Lake. Napakaganda rito. Dami mga estudyante nakatambay dito, oh. Buko. Kakabuko lang natin kanina eh. Oh, balik tayo dun sa kabila kasi mukhang ano na dito. Meron din sila ditong nilagay na ano, parang floating raft, no? Parang floating garden, no? Dito may mga ukay-ukay din, no? Shorts, e-bike, rental e-bike. Ayan, no? Kung gusto nyo maglibang-libang dito, may ka-date kayo, no? Tali nyo dito. Okay na okay, maglibot kayo dito sa buong lake. Ka-e-bike, no? Yung mga nagpaparentang e-bike, saka yung ATV na maliit. Kanina pa tayo naghintay dito. Almost 1 hour na tayo nandito sa may lake, Sampaloc Lake, no? Pero hindi talaga tumila yung ambon. Hindi tayo makapag-drone. Sayang, no? Dito na tayo. Lakas ng hangin. Tapos hindi nawawala yung ambon. Ay, hindi tayo makapag-drone. Paano na? Itong Sampaloc Lake ay matatagpuan lamang sa likod nitong City Hall ng San Pablo City. Ito ay isang old ancient volcano crater kasama ang 6 pang mga lake na nakapaligid dito sa Laguna. Ito ang pinakamalaki sa 7 lawa dito sa Laguna. Perpekto ang lokasyon na ito dito lamang sa likuran nitong San Pablo City dahil sa napakaganda ng paligid nitong lake. Mapuno at malamig ang hangin dito. Sa gandahan, sarap ng hangin dito. Tsaka hindi malansa, no? Kasi sa ibang lake kasi napuntahan natin malansa, lalo sa Laguna Lake malansa. Amoy na amoy mo yung lansa ng isda. Pero dito hindi eh. Itong lawa ay nagsisilbi ding pinagkukunang hanap buhay ng mga tao dahil marami din sila dito mga fish pens, no? Dito sila nag-aalaga ng tilapia at iba pang mga isda para sa kanilang pangkabuhayan.